You're listening to Victory Baliwag. We hope that this message encourages you today. Let's all rise in reverence to the Word of God. We're going to be reading from 2 Timothy chapter 4, verse 16. So this is part of our worship. So let's read with reverence and worship. 1 Timothy 4, verse 1, it says there, "Now the Spirit expressly says that in later times, some will depart from the faith by devoting themselves to deceitful spirits and teachings of demons, through the insincerity of liars, whose consciences are seared, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, for it is made holy by the word of God and prayer. If you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ Jesus, being trained in the words of the faith and of the good doctrine that you have followed. Have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness. For while bodily training is of some value, godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and for the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. For to this end we toil and strive, because we have our hope set on the living God, who is the Savior of all people, especially of those who believe. Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Until I come, devote yourself to the public reading of Scripture, to exhortation, to teaching, and do not neglect the gifts you have, which was given you by prophecy, when the council of elders lay their hands on you. Practice these things, immerse yourself in them, so that all may see your progress. Keep a close watch on yourself and on the teaching. Persist in this, for by so doing you will save both yourself and your hearers." Let's pray. Lord, thank you. May we persist in the word. Lord, alam ko, for some of us, it's our first time. Some of us, it's a long time. But why will we not give up on the word? Because it's not just about us. It's not just our salvation, but even salvation of our family and friends. Lord, maraming salamat po. In Jesus' name, amen and amen. Alright, go ahead, take your seat. At habang umuupo ka, bati mo yung katabi mo, good morning sa'yo, sa kaliwa at sa kanan. At sabihin mo sa kanya, isa lang. Sabi mo, isa. Isa lang yung kailangan nating tandaan ngayong umaga. And you're gonna say it to your seatmates. Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. No, shapes us complete, equipped. No, can you say that to the person on your right? Sabi mo sa kanya, 1, 2, 3, go. Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. Sa kanan naman, sabi mo, Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. Alam nyo, wala naman po sigurong tao na nagising siya. Tapos sabi niya, ano kaya? Bariling ko kaya yung mga kaklase ko ngayong umaga? Meron bang ganun? Mas malamang, nakumpleto na yung galit. Kaya lang, para makapambaril ako, kailangan ko ng equipment. So, nakumpleto yung galit, na-equip yung galit, kaya ito nagawa. Pero ang totoo, wala namang nagigising na basta ka na lang mamamaril. Nandito ba yung asawa ko? Nandito ka ba? Ayun, nandun siya. Nagpapanggap na wala siya dito. Meron na po, sino dito may mga asawa na kayo, asawa na? Diba? Meron ba dito na nagigising ka? Ganun na isip, ano kaya? Mambabae kaya ako ngayon? Meron bang ganon? Yung aksidente? Mas malamang pag iniwan mo yung pamilya mo, hindi yung aksidente. You were shaped by lust. You were completed by lust. Actually, pag kumpleto na yan,
Paghahanap ka pa ng equipment, meaning, pag iniwan ko yung pamilya ko, saan ako titira? Actually, bago ka mag-decide, mas malamang may bahay ka ng iba. Hindi po yan nangyayari ng isang gabi. Sino mga nag-aaral? Nag-aaral. Meron po bang nagigising? Ano kaya? Mangopya lang kaya akong mamaya? Meron ba? Mas malamang naisip mo na yan dati. Pwede pala yun. Kompleto na ang iyong conviction. Parang mali yun, ano? Conviction na mangopya. Conviction na mandaya. Actually, ang problema mo, paano ko ba ipapasok yung aking kodigo? So, kailangan mo ng equipment. So, wala pong tsamba. Kung sinasabi natin na mahalaga ang Word ni God, sino po nagsasabi, mahalaga ang Word ni God? Diba? I mean, for sure naman, lahat magsasabi. Kaya nga tayo nandito eh. Pero, you are what you repeatedly do. Sabi mo sa katabi mo, you are what you repeatedly do. Tingnan nyo sinasabi natin, mahalaga sa atin yung Word ni God. Pero, kung susundan kaya kita araw-araw, kahit wag na lang buong araw, first half of the day, magkasama tayo sa kwarto. Nag-mission trip kasi tayo. Parang weird yung magkasama tayo sa kwarto. Ibig sabihin, kunwari lang, no? Papanoorin ko yung buhay mo. Ano kayang ginagawa mo? Mahalaga yung Word ni God, Ba't hindi mahalaga yung mahalaga sa'yo? Ang mahalaga, yung paulit-ulit mong ginagawa. Kahit sabihin mo namang mahalaga yung Word ni God, kung paggising mo sa umaga, ang una mong babasahin ay lahat ng galit ng mundo, mas malamang, yun ang nagkukumpleto sa'yo. Yun ang nag-i-equip sa'yo. At mas malamang, you are not equipped to follow Christ, you are equipped to follow the world. So ang tanong ko nga, ano ba yung hindi lang paglinggo, ano yung paulit-ulit mong ginagawa? Kasi kahit sabihin natin na mahalaga yung Word ni God, ang tanong ko nga, ano bang lagi mong ginagawa? Kahit naman po sabihin mo doon sa namarel, huwag kang mamamaril Sa tingin niyo may nagturo nung mamaril, mas malamang wala. Huwag kang mamamaril pero kahit sabihin huwag, ginawa pa rin. Bakit? Kumpleto na Yung galit, may equipment pa. But unfortunately, it's not even to follow God, but actually to follow Satan, to follow the world. Kaya mag-ingat. Sabi mo sa katabi mo, mag-ingat ka sa paulit-ulit mong ginagawa. And we can say all you want, mahalaga yung Word ni God. Pero ang tanong, ano ba yung paulit-ulit mong ginagawa? So, hopefully, Scripture shapes us into complete, hindi ka lang kompleto, equip pa, to follow not the world, but to follow Christ. At ito pong series natin na When We Gather, comes even from 1 Corinthians 14:26. What then, brothers? When you come together, each one as a hymn, as a lesson. It's not a matter of if, but a matter of when. And then, ito po yung pinakaunang liturgy. And they devoted themselves to the apostles' teaching, to the fellowship, to the breaking of bread, and to the prayers. Alam niyo ba kung meron mang liturgy na pinakamatagal na? Yan, 2,000 years na hindi napapalitan. Hindi po yan parang program, medyo matagal na yung program na yan. Baguhin kaya natin, no? Hindi. No? Tsaka ang liturgy ay public work ang ibig sabihin, which means yung lahat ng uma-attend, nagpa-participate. Hindi siya yung uma-attend ng service. Okay? Kaya nga, minsan nga inisip ko, baguhin na yun Huwag na sabihin worship service. Kasi we attend a worship service. But we cannot attend a worship liturgy. We participate in a liturgy because liturgy in its essence means the public is working together. Public work.
So, hindi siya convenience, but a participation. So, himayin na natin yung verse. Sabi mo sa katabi mo, ready ka na ba? Yan, ready na siya. Okay, 1 Timothy 4, sabi niya, now the Spirit expressly says that in later times, most probably today, and by the way, Holy Spirit, which means discernment, sana man lang na-discern through the power of the Holy Spirit, people will depart from the faith by devoting. Sabihin niyo po, devoting. Tingnan niyo sabi, and they devoted themselves to the apostles' teaching. Pero ang totoo, sino kausap dito? Malamang Ephesian Church. Sabi niya, darating ang panahon, akala niyo, deboto kayo dito, pero hindi. Saan kayo deboto? Themselves to deceit. Deceitful spirits, teachings of demons, through the insincerity of liars, whose consciences are seared. Now, ang dulo po ay ang inyong konsyensya ay masisira. Hindi lang po yan dahil wala akong magawa Paano ulit-ulit lang cellphone, TV, kung sino man ang pinanonood ko, pinakikinggan ko. Ang problema po, mawawasak ang inyong konsensya. Mas malamang hindi nyo naman dala-dala lagi yung Bible. Ganito po ba kayo magtrabaho araw-araw? Bro, kamusta? Di ba? So ano talagang gumagana sa araw-araw? Konsyensya. Ang problema, pag wasak ang konsyensya mo, paano na? And we say we're devoted to the Word, but why is our consciences seared? Ano yung seared? Seared. Sugatan or sira. Tingnan niyo yung progression Ang progression, deboto, hindi sa Bible. Deboto sa deceit, sa departure of the faith. Tapos, tinatanggap mo na yung mga kasinungalingan and even hardened or even seared conscience. So yung hindi po tayo deboto sa salita ng Diyos, hindi lang po yan nananatiling intellectual. It destroys your conscience. And yung conscience po natin, yan po yung by moment decision making natin. Pag laging palyado decision mo every 5 minutes, hindi po yan tsamba. Na bukas magigising ka, wasak na ang iyong konsyensya. So, ang tanong ko po ano ba yung pinakikinggan mo? Sabi mo sa katabi mo, sino bang pinakikinggan mo? Sino bang mga influencer? Papakinggan? Podcast. Mas madalas pa kayo mag-podcast kaysa sa Bible. Maraming kayong alam sa political opinion. Tingnan niyo yung katabi niyo. Tanungin niyo yan, mga kalahating araw. Hindi, ito sabi ni gano'n. Talaga, dapat siguro makulong. Naku, paano makukulong yun bata? Alam mo yun? Ang daming alam. Pero ang konsyensya, sira. Matigas. Mas malamang, kung hindi ito ang nagdi-disciple sa inyo, ito ang nagdi-disciple sa ating lahat. Verse 3 says there, who forbid marriage and require abstinence from foods that God created to be received with thanksgiving by those who believe and know the truth. For everything created by God is good and nothing to be rejected if it is received with thanksgiving. For it is made holy by the word of God and prayer. Yung Greek prevailing culture, tingnan nyo to may nagtuturo nung time ng 1 Timothy 4, wag na raw mag-asawa. Wag daw kumain. Mali yan. Hindi, joke. So, hindi, kasi ganito yung point. Meron pong katuruan na asceticism ang mga Greek. Ang ibig sabihin ng asceticism, yung dinideny yung flesh.
dahil daw yung flesh masama. Alam nyo, hindi tama. Kasi Jesus nga, nagkatawang tao. Wala naman siyang katawan, pero nagkaroon siya ng katawan tao. So, ibig sabihin, hindi masama yung katawan. Makasalanan yung katawan, pero kaya siya nagkaroon ng katawan to redeem the body. But the body is not originally evil. Pero tingnan nyo, alam nyo kung anong pinipresenta nitong 1 Timothy 4 na mga katuruan sa Epeso? Spiritual discipline that is actually replacing the authority of the Word of God in their life. Anong simpleng example? Sa July 1, meron tayong prayer and fasting. Okay? Sana mag-participate tayo. July 1, 2, 3. So, Wednesday hanggang Friday. Sabi nga ni Coach Dalia, excited na tayo na marinig natin si God. Kasi hindi lang naman tayo sa Baliwag, pero sa buong movement, even the whole, every nation, nagfa-fasting. Pag di mo pa ba naman narinig si God, mula Timbuktu hanggang lahat, may nagsishare ng mga kanilang devotion, talagang dinig na dinig mo si God. Now, ito problema. Pagka ang fasting ang nag-replace na sa word ni God, mali na yan. Bakit? Kasi parang sinasabi natin, hindi natin maririnig si God pag hindi prayer and fasting. Nakuha niyo yun? Ganyan yung sinasabi niya, no? Parang imbis na bumalik sa word ni God, masyadong sinasabing, basta mag-prayer meeting tayo. Mas maraming prayer meeting, basta susunod nating si God. Pag nag-prayer and fasting tayo, maririnig natin si God. Pero pag hindi prayer and fasting, hindi natin maririnig si God. Sino may sabi sa'yo? Again, what I'm saying is, hindi po mali yung spiritual discipline, but spiritual discipline cannot replace Scripture, mga kapatid. It should actually push us towards Scripture. Kunwari, pinitensya kang ganon. Ano bang kinalaman nun sa Bible? TikTok ba yan? Ha? O kaya, pag mas marami ako magbigay, mas marami kong matatanggap, nasaan sa Bible yun? Maaari naman, pero hindi yun yung primary goal. Tingnan nyo, ang nakalagay dito, ang sabi ng word, okay, ito ang sabi ng spiritual discipline. Pero ang totoo, pwedeng kumain ng lechon. Basta merong word and prayer. For it is made holy by the word and prayer. So anong matututunan? Pwedeng kumain ng lechon, basta magbabasa ng Bible at magpipray. Joke lang. Okay? Hindi yun yung application nun, okay? Kasi pag kumain ka ng lechon, mas malamang tataas pa rin yung cholesterol mo. Hindi yun yung point. Kasi itong mga to, una, asceticism. Pangalawa, yung iba dyan, mga Hudyo. Siyempre, hindi yung kumakain ng baboy dati. So, mas yun yung issue. Hindi yung maging, yung kumakain ng masyadong madami? Gluttony. Hindi gluttony yung point. Basta nagbabasa ng Bible at nagpipray, pwedeng kumain ng maraming lechon. Hindi yun. Hindi yun. Kakaproblema tayo. So, it is not our performance, but is actually Christ as revealed in Scripture. Pag di kayo nag-ingat, at hindi tayo laging bumabalik sa Bible, lagi yan puro performance. Bumabalik na naman tayo sa salvation by works because spiritual discipline tend to elevate itself from Scripture. Verse 6, it says there, if you put these things before the brothers, you will be a good servant of Christ, being trained in the words of faith and of the good doctrine that you have followed. Sabihin nyo nga po, good doctrine. Diba? So ano bang dapat pinag-uusapan pag Sunday? Yung top TikTok trending ngayong week? Anong dapat? You need to put these things before the brothers, before the church. So faithful pastors feed people with healthy doctrine, with healthy biblical teaching. Pag sinabing healthy, ibig sabihin din complete diet.
Ako, tuwan-tuwa po ako sa ngayong August, meron na naman pong yung Sermon Summit. Meron po yung retreat. Tapos magpe-pray yung mga lahat ng Victory Pastors, tapos may lalabas na puting usok. Joke lang, walang ganon. Tapos ang nangyayari, ano ba yung magiging complete meal ng 2027? Nakakatuwa kasi yung iba doon, minsan may faith ang kailangan, minsan end times. Alam nyo ba yung hindi healthy? Yung 52 Sundays in a year, end times lahat yung topic. Ano ba yun? Yun lang ba yung nakasulat sa Bible? O kaya, 52 Sundays in a year, lahat tungkol sa pagyaman. Yun lang ba yung nandito? Hindi po pwedeng ganon. It needs to be healthy, complete meal, a balanced diet that teaches the fullness of the word in truth and grace and sound doctrine, not actually opinions, and that this is a sacred duty before the brothers. Na ito pong pagbabasa ng Bible, while it might be devotional, inspirational when you read it alone, but when you preach it in a context like this, it is sacred, mga kapatid. Bakit? Hindi lang ako naapektuhan tayong lahat. And we say that this make us complete and equipped to follow Christ. Hindi lang ito nagko-contribute sa sarili ko, pero sa ating lahat. Kaya sabihin mo sa katabi mo, 1, 2, 3, go. Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. Alam niyo yung equip, di ba? Parang SWAT team. Kung pulis ka, marunong ka ng hindi, parang pala yun? Karate pala yun. Ibig sabihin, marunong ka. Pero pupunta ka ba sa loob ng eskwelahan na may namamaril ng nakasando ka lang? Di ba? Kailangan mo rin ng equipment. Kailangan mo ng baril. Do not bring a sword in a gunfight. So, kaya, ayun, hindi ka na nga kompleto, hindi ka pa handa sa mga pinagagawa ni God sa iyong buhay. At ang sikreto po ay ang word ni God. Now, continuing on, verse 7, have nothing to do with irreverent, silly myths. Rather, train yourself for godliness, which means reject spiritual distractions. What is keeping you away from this? Parang junk food lang yan di ba? Kung paborito mong pagkain yung ulam at alam mo, ito yung dapat mong kainin, pero kung nabusog ka na sa, ano bang mga junk food ngayon? Nabusog ka na sa kung ano-ano, minsan nawawalan ka na ng gana sa Bible, pero hindi totoong walang gana ang tao sa Bible. Mas malamang marami lang spiritual distractions. Ano-ano yung mga yan? Kaya, alam nyo, in-encourage ko talaga magdala ng physical Bible at pag nagdi-devotion. Physical, bakit? Ano ba yung mga distraction? Mga forwarded messages. Imagine ninyo, hindi ko nga maintindihan panay ang forward ng message. Alam niyo bang nakakagulo lang yan? Panay ang forward. Again, wala namang masama. No? Pero minsan kasi yung mga pagpalagay mo na, may narinig ka. Mali pala yung tinuturo. Pinorward mo pa. Nandamay ka pa So, naisip ko, nasaan ba nakabase ang ating mga buhay? Sa mga distraction, sa mga sensational na stories, mga conspiracy theories, teaching that has no biblical foundation. Kaya nga ako, challenge ko kayo talaga, lalo na pag nagdadasal, physical, Bible. Para lang ma-challenge pa kayo ng husto. Si Dr. Perisio, by the way, siya yung nag-head ng paggawa ng curriculum ng Every Nation Seminary. The best seminary in the world because it is our seminary. Alam niyo kung anong turo ni Dr. Perisio? In every lesson, write a one simple summary of the thing that you learned.
Kung gusto nyo talagang ma-shape, lahat ng naririnig. Kunwari ngayon, problema, mga wala tayong dalang ballpen. O baka naman may ballpen, pero cellphone, diba? Dito tayo nagno-notes. Ang problema nga sa cellphone, choppy. Ganun na. Alam mo yun, sobrang daming distraction eh. Tapos siyempre, habang hawak-hawak mo yun, naiisip mo, bayad na ba yung Meralco? Yun, alam mo yun, parang, so ito, pag hawak ko na yung notebook, may nahawak akong ballpen, babasahin ko kahit di ko naintindihan lahat. Kunwari, John 3:16. Pagpalagay mo na, yun. Magsa-summarize na ako. One thing, summary. Turo ni Dr. Perisio yan. Yan din ang napakalaking tip pag nag-aral ka sa Every Nation Seminary. In every lesson, write a one short sentence summary, of what you learned in just one lesson. So, ibig sabihin, kung nagbasa ka ng isang chapter ng Bible, para mawala yung distraction, maging focus, okay, nabasa ko yung the whole John 3. Ano nga yung isa kong natandaan? Sulat. Tapos, it removes all distraction. Ang dami ko na pong notebook. Ano pala ngayon? July? Alam niyo kung may gusto kayong regaluhan niyo kung notebook. Napakasaya ko. Naku, baka mapuno ng notebook yung bahay namin. Tama, isa-isa lang. Okay, so, kasi minsan, kung ano regalo, pero totoo, masaya ako sa notebook. Kasi pag meron ako, ang dami ko na. Siguro, ano pala ngayon? June? Siguro, kaapat na notebook na ako. Dahil yan sa turo ni Dr. Perisio, the author of our Every Nation Seminary Curriculum, which he taught very simply. In every lesson, just write a one-sentence summary of everything that you've learned in one lesson. Ang galing. Kaya napansin nyo, panay din ang turo ko. Tingnan nyo, anong sinulat ko? Anong one sentence sa lahat ng pinagdadaldal ko dito? Meron ako. Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. Merong isa. Hindi po yung sobrang dami. Rather, train yourself in godliness. Kasi po, pagka puro distractions, mas malamang personality-based. Napansin niyo ba? Hindi po sentro yung word ni God. Ang sentro yung nagsasalita. Hindi po, yung word ni God, hindi po celebrity preaching ang mahalaga. Ang importante, training, growing, and studying. Verse 8, it says there, For while bodily training is of some value, but godliness is of value in every way, as it holds promise for the present life and for the life to come. So, in-illustrate yung Bible, in-illustrate yung Bible sa pag-gym. Kaya alam nyo na, bakit ako nag-gym. August ako nag-enroll dun eh. So, ano na ngayon? June, magju-July na. Isang buwan na lang, naka 12 months na ako. Guess what? I already lost 12 months. Hindi, kaya talaga ako nagpunta doon kasi, una, nakakulong na kasi ako sa church eh. Wala na akong makilala. Puro kayo na lang kilala ko. Siyempre, paano tayo makapag-engage sa community kung puro taga-simbahan? Isa yon. Pero, isa pa, ano bang meron sa gym? Merong coach. Alam nyo kahit papano, even though I just lost 12 months. Hindi kilos 12 months. Alam nyo kung anong nakuha ko sa gym? At least hindi ako na-injury. Kasi may coach eh. May coach. Ibig sabihin, minsan, tinatry kong gawin, nakikita ko ng coach, Sir, tatawag na ba ako ng ambulansya? Gumaganon siya, Hindi, pagod lang. Sige, sir. Tapos minsan, itutulak niya pang ganon. So, ang pinakamalaking kakaiba sa gym, may coach. Alam nyo, maganda naman magbasa ng Bible. Pero kailangan din ng pastor. Bakit? Yung katawan nyo nga na i-injury. Physical yun How much more spiritual injury?
you might injure yourself. We're not saying hindi kayo makakapagbasa nang wala kayong Bible, pero ang point nga, liturgy. Why the need to listen to preachings in a corporate setting with a pastor, with a minister? If you are afraid of physical injury, how much more spiritual injury? For it has value not just in this life, but even in the life to come. Kaya ako, suggestion ko, sabi mo sa katabi mo, anong suggestion? Ako, suggestion ko, stay on the VG app Victory Group materials. Bakit? Pinag-isipan na yan eh. Hindi nang basta kung sino-sino ha. Buong Victory nag-iisip niyan. Kaya kung nakukulangan kayo, pasensya na kayo. Masyado talaga kayong mas magaling kaysa sa buong Victory. Naaprubahan ng bishop. Ibig sabihin, ako maingat lang. Hindi ko sinasabing huwag kayong bahala kayo kung anong gusto nyong gawin. Pero ang point ko nga, could this be even introducing injury over your lives? Na parang, pwede pa ngang sabihin, gusto mo talagang mag-self-medicate? Parang ganun di ba? Yung dahil may chat GPT na, di na natin kailangan ng coach. Tira lang ng tira yan. Di ba? Parang magagamutin mo yung sarili mo. Ganon. Ikaw nga yung problema Kaya kailangan mo ng coach. Hindi lang naman kayo. Ako din. Di ba? Ako nga I submit myself to them. Why not submit all of ourselves to the pastors and leaders of Victory? Because you might not just be injuring your physical self, but your spiritual self. And it has value not just in this life, but even in the life to come. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Ito mga kapatid, yung Bible is worthy of full acceptance. Hindi Facebook. Grabe, pag makipag-away pa tayo sa mga political opinion, talagang tanggap mo na parang ito ang buong katotohanan. Tama ako, mali ka. Hindi. Yung word ni God is worthy of full acceptance. For to this end, we toil and strive because we have hope set on the living God who is the Savior of all people, especially of those who believe. Maraming salamat po sa ating si Pastor John. Nandito, palakpakan naman natin si Pastor John. Tapos ito, kids pastor din natin. Si EJ, palakpakan naman din natin. Alam niyo ba, mas madali pa sigurong mag-comedy, comedy bar. Pero yung mag-Bible pambihira, kung kayo hindi kayo masaya, bahala kayo sa buhay nyo. Ang pinakamas malaki pang problema dyan, masaya ba si God? Na kung paano natin kino-communicate yung word sa inyo, mas mahirap ito. But this is the reason why we toil so hard. This week, parang meron pa akong mga Leadership 113, parang 3 hours, magtuturo, puro Bible, mag-aaral. Bakit ba tayo nagtutoil? So that ang totoong pagtuturo ng Bible enables you to set our hope on the living God. Tingnan nyo, paano po natin nalamang tama ang pagtuturo ng Bible? Ang epekto sa inyo, nagkakaroon kayo ng pag-asa. Hindi kay pastor. Nagkakaroon kayo ng pag-asa kay God. Ito po yung sentro. Hindi ako. Ito. And yet, we are personality-based. Even in our teaching. Now, okay lang naman siguro na may mga favorite tayo, tao lang. Pero sana ito yung sentro. Hindi rin prosperity. Sino sa inyo naniniwala gusto naman tayong pagyamanin ni God? Yes, tama naman yan. Pero hindi yan ang sentro. Ang sentro talaga is the salvation of the whole world. Kaya may problema tayo kung ang inaantay natin lagi sa preaching, paano tayo yayaman? Hindi. Ang epekto ng maayos na healthy preaching is that you will set your hope on the living God who is the Savior of all people, especially of those who believe. No, especially of those who believe. Ano ibig sabihin yan?
Hindi po graduate yung Kristiyano na. Pati yung naniniwala na, kailangan pa rin tumanggap ng Word ni God. Especially, so that your hope will not be put, in other places, but actually on the living God. Command and teach these things. Let no one despise you for your youth, but set the believers an example in speech, in conduct, in love, in faith, in purity. Ito, matagal naman na to. Nung una ako ng pastor dito, una akong nag-preach sa pulpito, mga 30 years old lang ako. Ang dami ko talaga. Hindi mo madami. Siguro nabibilang ko lang sa mga 10 daliri. May mga naririnig akong comment. Sino may yung pastor niya? Masyadong pogi. Wala tayong matutut. Hindi, joke lang. Hindi, ang sabi talaga nila, sino ba yan? Bata. Anong alam niyan? Alam mo, tama naman kayo eh. 30 years ago, wala akong alam. Hanggang ngayon naman. Tumatanda lang ako, pero yung alam, wala pa din. Pero sabi niya, command these things. Hindi experience. Hindi opinion. Hindi ito kasi yung wala ka sa lolo ko. Hindi ganun. Command these things. His age did not disqualify him from being a minister of the Word of God. Kaya ang totoo, ang laki ng potensyal ng mga bata. Diba? Kaysa sa mga thunders. Diba? Ako, thunders na eh. No? Alam niyo yung thunders? Mga matanda na, no? Paano mo malalaman kung bata ka pa? Hindi ka thunders. Lampers. Alam mo yung lampers? Lampera. Alam niyo ba't walang pera yung mga bata? Kasi marami silang panahon. Kung gagamitin lang nila yung panahon nila ng tama, magkakapera sila. So, ang pag-asa talaga, yung mga lampers. Tignan mo yung katabi mo, mukha bang lampers? Yan, bata pa yan. Kasi pag senior ka na, tignan mo pag senior ka na, kahit di ka magtrabaho, magkakapera ka. Hindi. Mukha lang yan lampers, pero hindi yan. Tapos ang laki pa ng discount pag kumakain sa mga kainan. So hindi lampers yung mga senior. Ang lampers talaga yung mga bata. Ang problema, takot mag-lead. Tapos okay lang sana kung hindi ka, buti na lang pinalakas ni Lord ang loob ko sa pamagitan ng mga leaders natin. Kahit bata ka, kaya mo yan. Kasi hindi, it's command these things. Not you. Command the Word of God. Age does not disqualify. Now, ibig sabihin, kung feeling mo lampers ka, huwag kang mag-alala. Bata ka pa. Tatanda ka rin. Now, lalo na, sino naman dito yung hindi na lampers, thunders naman. Thunders. Ayun yung magtas. Basta yun pag thunders ka, ibig sabihin meron kang pera. Kung yung bata nga pwede magturo nito, lalo ka naman. Bakit? Kasi ikaw, hindi ka na lang merong Bible, meron ka ring experience. Diba? Kung yung bata nga kaya, lalo ka naman. Wala pong mang-aapi sa inyo dito. Sino ba? Ikaw ba si pastor? Wala naman nagsabing ganun eh. Command these things. And let no one despise you for your youth. Kaya nakakatuwa itong mga bata pa ito, sina EJ, si Pastor John, palakpakan natin sila uli, di ba? Yan, 30 plus lang yung mga yan. 29 lang yata to si EJ. 29, 30 ka na. Kaka-birthday lang niya. Okay, so, bakit natin pakikinggan? Hindi naman dahil pogi siya. Because he commands these things. Hindi lang yon, but to set an example in speech, in conduct, in faith, in purity. Until I come, devote yourself. Yan di ba? Kanina, devoto. Yung pala sa deceit, sa lying. Devote yourself to the public reading of Scripture, exhortation, and to teaching. Devote yourself. Public, hindi lang po personal. Public. We're running out of time, no? But
we'll read all of the scripture. Do not neglect the gift you have, which was given you by prophecy when the council of elders laid their hands on you. So sabi mo sa katabi mo, do not neglect the gift. O anong ibig sabihin nun? Hindi lang naman po proclamation of the gospel, pati demonstration of the gospel. Alam nga naman, puro lahat tayo dumadaldal dito. Di ba? Merong gifting ng nagtutugtog dito, may nag-a-usher doon, may nagtitik, palakpakan naman natin sila dito. May nagkikids. So ibig sabihin, hindi naman po special yung mga pastor. May gifting lang to preach the word. Tapos pag sinabing the council of elders has laid their hands on you, ibig sabihin ordained. Pag sinabing ordained, di naman ibig sabihin super pastor siya. Ang ibig sabihin ng ordained, gugugulin niya yung buhay niya sa pag-aaral ng Bible. Kung kayo, yung hindi ordained na pastor, yung usual member of the church, okay na yan, magdi-devotion ka, 5 minutes every day, ganyan. Pero yung pastor, syempre hindi ganun, di ba? Araw-araw, dinededicate niya talaga yung buhay. Pero hindi special yung pastor, but servant of Christ as well. Practice these things, immerse yourself. Tingnan nyo ha, ito sobrang halaga. Mahalaga po ba na sundin yung word ni God? Yes, pero hindi pa yon natatapos. Ang sabi, practice these things, immerse yourself in them so that all may see your progress. Ano ibig sabihin? Immerse means this should become your identity. Hindi lang yung nagbabasa ng Bible, pero nagfo-flow ka na. Yan na yung umu-overflow sa yung mouth. Hindi na yung, ay nakalimutan ko yung tinuro ni Pastor. Parang itong music team. Diba? Ang galing ng music team, diba? Nakita nyo, nagfo-flow talaga. Iba yung parang nagbe-bass, no? Si Orla, paborito ko, magka-hairstyle kami niyan. So, nagbe-bass siya, diba? Ano nga, paano mo nalalamang immersed na siya sa pagbe-bass? Hindi niya na iniisip yung chords. Diba? Yung ganun parang, at saka yung isa, magaling din mag-gitara. Basta lahat kayo, baka mamaya may makalimutan ako. Kasi pag iniisip mo, ano na nga, verse 1, wala pa yun. Ano yun? Tawag doon, memorize. Yung talagang immerse, yung parang hindi mo na iniisip yung chord, nagpo-flow ka na. Diba? Pag nag-victory group ka, pag nag-share ka ng 1-to-1, hindi na yung point 1, point 2, point 3. Yes, nandun pa rin, pero it is flowing. It's coming from your identity in Christ. So that everybody may see your perfection? No. That everybody may see your progress. Kaya nga, Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. Keep a close watch on yourself and those and the teaching persist in this, so that so doing you will save both yourself and your hearers. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-give up dito. Sabi mo sa kanya, huwag ka mag-give up. Bakit? Hindi lang naman yung sarili mo yung nililigtas mo eh. Ito yung alang-alang para sa anak ko at para sa anak ninyo. Alam nyo bang hindi rin po pwedeng puro anak ko lang ang i-disciple ko? Kasi tignan nyo, kung pagpalagay na-disciple ko yung anak ko, tapos babarili naman ng anak ninyo, edi ala rin nangyari. Kailangan patuloy, kasi kahit pa na-disciple mo na yung anak mo, papatuloyin mo pa rin para sa alang-alang sa anak ng iba. Kasi kahit naman na-disciple mo yan, pag siya naman ang papatay sa anak ko, problema. Hindi tayo pwedeng mag-give up. Hindi natin pwedeng sabihin, wala na yatang pag-asa ang lipunan. Devote yourselves in... Sorry Lord, ba't ko ba pinalo? Devote yourselves in the Word of God. Yun ang pag-asa. May pag-asa pa ba tayo? Meron. Kaya once again, Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. Yan na yung sinasabi sa liturgy, sacred gathering and sending.
So tayo, na-shape tayo here, pero hindi na nanatili dito. Pati sa mga family and friends ninyo, makakaapekto ang debosyon natin sa salita ng Diyos. And winding down to a communion. But as for you, continue in what you have learned and firmly believe, na maging firm, knowing from whom you have heard it, and how much from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which are able to make you wise for business. Para saan yung Bible? To make you wise for salvation in Christ Jesus. And verse 16 says here, all scripture. Sabi niyo po all. O ito na, okay, magagalit. Pero gentle rebuke lang. Na-realize ko, mali yung mayroong life verse. Mali. Kaya tayo hindi magiging complete. Bakit? Anong sabi? Ang kailangan lang basahin, Jeremiah 29:11. Hindi. Meron pa yung mga red letter Bible. Alam niyo, red letter, yung naka-red yung sulat ni Jesus. So ano yung hindi red? Hindi na siya word ni God? Punitin na natin. All eh. All. Kaya tayo hindi complete. Kaya tayo hindi equip. Kasi Jeremiah 29:11 lang yung... Ako I suggest, burahin nyo na yung idea ng life verse. You need all scripture. Burahin nyo na rin yung idea ng red letter Bible. Hindi red letter, all scripture. Breathe out and profitable for teaching, reproof, correction, and training in righteousness, that the man of God may be complete and equipped for every good work. Kaya kompleto kasi hindi natin sinishrink yung Bible. Doon lang sa mga kagustuhan natin. And once again, Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. Acts 20:27, sabi ni Paul, for I did not shrink. Wag po nating i-shrink yung Bible. Doon lang sa gusto mo. Let's not shrink. For I did not shrink from declaring to you the whole counsel of God. The whole Scripture shapes us into complete and equipped followers of Christ. How I did not shrink from declaring to you anything that was profitable, teaching you in the public and from house to house. Public, yung synagogue. House to house, yan din yung mga church nila, corporate worship na kagaya nito. And so once again, Scripture shapes us into complete and equipped followers. Hindi lang kompleto meron pang equipment to follow Christ. And so as I call the music team and as we go to our time of communion, let's reflect on this. What is shaping me more each day? God's Word or everything else except God's Word? I mean, we can say all we want that mahalaga yung Word ni God. But you are what you repeatedly do. So let's just pray to God in light of that question. Let us pray. Lord, what is shaping us? Lord, why are we incomplete? Lord, why are we unequipped for your purposes in our lives? Is it not because we allow the whole world to shape us except the Word of God? So Lord, help us na kahit pa parang nawawasak na yung komunidad, ang campuses, sa mga eskwelahan. Lord, may pag-asa pa ba? Lord, we cannot give up in studying the Word. For in it, we do not just save ourselves, we also save our family, our friends,
and our communities, because it does not just make us wise for business or study or work, it makes us wise for salvation. And so, Lord God, through the Word of God in our families, in our homes, in our communities, Lord, we declare salvation in our lives, salvation in our families, salvation in our communities, salvation to the whole world. In Jesus' name, amen and amen. Why don't we all... Thank you for listening to Victory Baliwag Podcast. Follow us at Victory Baliwag on Facebook and YouTube for more details as we honor God and make disciples.